Inside muna. Yeah, magba-vlog kasi si Mami. Good evening, guys! For today, finally, kakabit na natin ang isang linggo ng dumating na dish rack. So, mapapalitan na to. Ito yung sinasabi ko sa yung kinonvert ko lang na libre sa parang kitchen cabinet. Ito. Sobrang tagal na yan. Do this. Ito muna, bubuksan natin. Hindi ko alam kung naririnig yung TV. Ito yung paa. Ito yung lalagyan ng spoon and fork. Another hook. Another hook. Ito yung sinasabi ko na gold ko, no. Pero sana hindi agad siya bakbak. Like, ito yung first layer ka second layer. Kasi parang lalagyan to ng ng plate. Okay. Tansya-tansya na lang tayo. Wala tayong instructions. We can figure this out. Na-amaze talaga ako kasi lagi silang may kasamang ganito. Diba dati wala naman, kailangan mo mag-provide ng sarili mong screw, yung mga ngayon meron na sa Teka lang, isipin ko muna. So ito dito, magkapares. So set aside muna to kasi mga hook lang naman sila, mga accessories. Nilipat ko kayo kasi maalog kayo dito. Naalog kayo dito. Okay na isang side. Next. So, ito yung tools na ginagamit ko. Ito. Libre ito sa set. Ito. First layer, almost done. Nihigpitan ko na lang yung mga screws. Galing, no? Libre. Cutie. Galing, no? Dati wala namang ganito eh. Sabagay, wala namang online dati. Tsaka kailangan mo talagang bumili sa mga hardware pag yung mga ganito, department store, di pa uso yung online. Grabe yung e-commerce. So, ito talaga yung parang concern ko eh. So, wala pa rin siyang yung parang pababa, diretso pababa yung mga water. Pero at least ito, mabilis siyang i-pull. Paano nga ito? Tama naman, diba? Okay. So, ang gagawin natin kasi medyo mataas na to, lalagyan muna natin tong mga initial screws bago natin close. Para at least meron ng foundation. Sa previous vlog natin, yung nag-unbox ako nito, kung hindi nyo pa napapanood, i-check nyo dun sa, namin, sa page namin. At mag-subscribe na rin kayo. Ang sinasabi ko, kapag bumibili ako online, lagi kong tinitignan yung reviews. Kasi syempre kapag sa picture, maganda talaga siya. Tapos, ang mga tinitignan ko is yung size. Kasi mukha siyang malaki sa picture, pero pag nakita mo naman yung size, super liit. So kapag yung mga ganitong bagay, mini-measure ko muna to, yung namin, yung space kung saan to ilalagay. At usually, kapag galing sa pag manufacture, yung nagpo-produce nito yung mga taga sa China, ang ginagamit nila is centimeters. Bihira silang gumamit ng inches. Though may guide naman sila para i-convert. Pero yung napansin ko, pag yung mga cabinet, yung mga ganito, ang ginagamit nila, centimeters talaga. So kung medyo hindi mo nakikita yung, yung specs, yung details nung bibilin mo, feeling mong ang laki-laki niya, tapos pag ending, pagka-deliver sa'yo, ayun, maliit. Or either malaki, pero usually maliit. Kasi nga, centimeters ang gamit nila. Hindi lang sa mga hindi lang sa mga ganito kitchenware cabinets, even yung sa shoes ni Toby, napansin ko centimeters din yung yung gamit nila. So, i-convert ko pa kasi 'di ba ako as a person, sanay ako inches talaga. So, kino-convert ko pa siya to centimeters. O kaya may may tape measure ako. So, dapat huwag kayo mawawala ng tape measure sa bahay. Yun lang. Ang standard niyan usually kapag yung mga cabinet 80 centimeters, 120 yung lapad. Ito parang
52 ata to, 52. Kung binili ko yung isa na 3 layer, mukha siyang malaki, pero pag tinignan mo, parang nasa 48 centimeters lang siya. So, kung titignan mo, itong 52 na to, parang 1 foot lang, 1.5, ganun. So, paghabi ko, hala, ang liit pala. Buti na lang naghanap ako kasi yung mga nagpo-produce nito, yung mga nagbebenta, maliliit, mga 48, tapos may isang design lang sila na 52 centimeters. So, buti na lang, yun, chinek ko siya. Tapos, yun nga, sabi ko nga sa previous vlog ko, is yung reviews din. What I observe, pag yung mga, lalo na pag yung mga, ang rating ng store is 5, 4.9. Pag chinek mo yung reviews, either in English siya, or in Tagalog, pero alam mong tinranslate, either ni ChatGPT or ng system, yung reviews nila. Kasi, pag Tagalog, alam mo naman makikita mo kung barok yung Tagalog nila, kasi alam mong, tinranslate siya from English to Tagalog. Tapos, parang, the item is very clean and smooth, yung mga ganong datingan, for sure AI yun. So, ang ginagawa ko, ang mga comment na mga feeling kong AI generated, or kumbaga may mga taong gumagawa na, tapos tinatranslate lang nila to Tagalog, para magmukhang realistic, pero pag inobserve mo yung pagkakakonstruct ng sentence, alam mong tinranslate lang talaga. Nag-check ako sa mga previews na bumili. Kasi may iba alam mo talaga kapag authentic yung review either one-liner lang, two-liner lang, hindi mo kailangan ng isang buong paragraph, wala namang minimum words kapag nagre-review ka. Kung ang habol nila dun is yung points, wala namang requirement yung points na dapat mahaba. As long as you review it and then you provide a picture kung meron ka man. Yun yung points na bibigay sa'yo ng mga online platforms. Pero, ayun, hindi ko alam paano na nagagawa yun, pero makikita nyo talaga, I promise. So, pupunta ako sa page 3, page 4. Basta titingin ako sa mga luma, yung mga talaga. Tapos, may mga picture na actual. Tapos, parang kulang ng gantong screw. Medyo dented yung So, maghahanap ka rin ng negative. You compare the negative and positive reviews kapag bumibili kayo online. Kapag alam kong mga AI, 5-star, 4.9, medyo magtataka na ako niyan. Tapos mga items sold, mga 1,000 plus, 900, ganyan. Ayun, medyo parang feeling ko mas maraming percent or mas marami akong makikita na authentic na reviews. So ito, meron naman siyang mangilan-ngilan, pero meron pa rin mga mga parang bot AI. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon. Kasi diba malaking factor talaga ang reviews before you buy the item. Okay, so na-figure out ko na. Etong 4 na to, para dito sa paa. Sana hindi siya madulas. Kasi syempre, hindi mo naman maiwasan yung water. Kailan ba yun? Dati kasi super authentic talaga ng mga reviews nila. Ngayon napapansin ko parang medyo bot na siya or scripted. Kasi pwede ka naman I don't know kung paano nila nagagawa, pero sa ChatGPT, it's possible. Options are endless sa ChatGPT, lalo na kapag naka-premium ka. Pwede ka mag-create ng reviews, kahit 1,000 reviews pa yan. Basta mapapaano ka, oh wait, dalawa pala to. Wait, dalawa pala siya. Sabi ko, ba't parang may nakakapa akong doble? Okay. So, isa pala sa, first floor and second floor. See? Dalawa. Okay. At andito yung instruction ko naman. Kaya parang hindi talaga authentic. Tawan-tawa talaga ako kapag yung mga, okay lang naman mag-review sa mga riders and all, kasi mabait naman talaga sila. Pero sana reviewin din nila yung mga items, diba? Though ngayon, kapag magre-review ka na ng item, meron na silang options parang 3 na yung item, yung service ng shop, kung may mga inquiries ka, tsaka yung delivery, yung packaging, delivery. So, yung iba kasi nagre-review based sa kung paano nila na-receive yung package. Kung lukot-lukot yung yung packaging, pero maayos naman yung item, i-rate pa rin nila ng mababa, 3, 4.3. Actually, yung 4.3 sa ibang online platforms, na yun, mababa na yun. So, parang ang medyo acceptable na rating, personally, na kung feeling kong legit yung shop, maayos yung service nila, naglalaro ako sa 4.8, 4.9, 5. Yung 5 medyo hindi na kasi makatotohanan 4.7, yes, meron. 4.6 bihira. Pero yan, 4.7, 4.8, 4.9. Diyan naglalaro yung parang talaga, mga okay na shops, walang mga dents, yung mga products nila, walang hindi defective, yung mga ganon. So, ganon ako mag-base sa mga reviews. Pero at least ngayon medyo na e-enhance na nila yung process nila when it comes to reviews. Kasi syempre, lugi naman yung seller. Wala namang kinalaman yung seller dun sa pag-deliver nung item. Pero they base their rating dun sa packaging, diba? So, at least, dami kong kwento.
Kasi tagal ko na kasing gumagamit ng online platform. Siguro, ilang taon na rin. As in, sobrang tagal na. Simula nung na-invento yung mga sa Blue app, Yellow app. Actually, recently lang ako nag-start na mag-purchase sa Black app or sa Clock app. Alam nyo na yon. Ay, tama, Blue app, Orange app. So, bye-bye. Ito na yon. At least bago na yung ano namin. Yung faucet. Okay. Super luma na niya. So, kailangan mo talagang linisin time by time. May next project tayo. Ito. This one, eyesore to. Eyesore. Tignan mo na, ilang layer, tapos punong-puno na. Sobrang crowded na to. So, yan. Ano natin to? I-organize natin to. Yan ang ating next project. Okay. Let's see. Hi, si Tito Jigs. Okay, ito na siya. See. Wow. Ay, sakto-sakto. Sabi ng tama yung calculation. Ay, yung tama-tama yung measurement ko. Oh, ganda na niya, oh. See? Rack para sa plate. Tapos ito yung mga baso and all. Yan. So, yung mga kutsara, tinidor, ganyan. Ayun lang. That's all for today. Ganda. Ang neat na niya tignan. Di ba? Ang neat na niya tignan. Oh. Ito, i-repurpose ko na lang to kasi may project si Tito Jigs na pegboard. So, kailangan kasi na sobrang dami naming gamit at kailangan namin i-organize yung mga bagay. At dyan nagtatapos ang ating video for today. Again, Nanay ni Toby. If may gusto pa kayong gawin namin, please comment down below at gagawin natin yan. At kung nagustuhan mo naman tong video na to, please subscribe to our channel for more videos. Yun lang. Bye! Kung may gusto pa kayong i-video namin, please comment down below at gagawin namin yan. At kung nagustuhan mo, that's all for today. At kung nagustuhan